Magandang umaga sa inyong lahat. May mga araw na mas gusto kong magtagalog kahit na mayroong mga banyaga dito. Pero kinakila kong mamili ko minsan, mas madali ko minsan bigyang lagom, bigyang paliwanag, bigyan liwanag ang mga pagbasa sa ating sariling wika. Kaya sisimulan ko sa narinig natin sa bandang gitna ng Ebanghelyo. Peace I leave with you, my peace I give to you. Yan ang unang-unang batayan ng ating pagdinilay ngayong araw na ito. Bakit? Sapagkat dapat malinaw na malinaw sa atin na ang pundasyon ng kapayapaan ay hindi panlabas o galing sa atin, kung hindi galing sa kaibuturan ng ang kalikasan ng pagka-Diyos. Ang Diyos ang siyang batayan, siyang simulain, siyang kadluan, siyang nagkakaloob ng kapayapaan na walang kapantay, walang katulad, at hindi natin maitutumba sa anumang kapayapaan na bigay ng mundo. Sinabi mismo, ikalawa, not as the world gives, do I give it to you. Ang kapayapaang ito ay hindi tulad ng pinagkakaloob ng mundo. So ang tanong natin ngayon ay ano ba ang kapayapaang dulot ng mundo? Yun ay bunga ng kontrata, bunga yan ng usapan, bunga yan ng lagayan, ng bribes, bunga yan ng kabayaran. Kung kaya may kapayapaan sa Department of Immigration habang kalahating milyong banyaga nagiging Pilipino kasi nababayaran ang mga tao sa Bureau of Immigration, lalo na sa Davao. Yan ang kapayapaang bigay ng mundo. Ang kapayapaang bigay ng mundo ay kapayapaan ng tinatawag ngayon ng maraming bansa tulad ng China at Russia, diplomacy. Anong klaseng diplomacy yan? Bayaran yan, debt diplomacy. Kami gagawa ng airport ninyo, kaya ang ganda-ganda ng airport sa Cambodia. One of the best airports in the world is Cambodia. Of course, you know who built it. And of course, you know that they have to pay it back. At alam din natin na napakaganda ng mga puerto, mga ports sa Sri Lanka. Alam din natin kung sino ang gumawa niyan. Yan ang kapayapaang dulot ng mundo. You scratch my back, I scratch yours. This peace comes from contracts. And so, kasunduan. Diyan ako sa taas, ikaw sa ibaba. Akin yung silong, sa iyo ang itaas. Yan ang kasunduang makamundo. To teritoryo natin ito, kaya kung may kapitbahay kayong may puno ng mangga o puno ng santol, alam ninyo kung tabi ng bakod ninyo, according to traditional jurisprudence, yung nakayangyang na mga sanga ng puno sa inyong bakuran, sa inyo yung bunga niyan. Ius possidentis ang tawag diyan. Pero sa inyo rin yung basura, sa inyo rin yung nanlalagas na dahon, and it's fair enough. Kaya kung titingnan natin ang kasunduang makamundo, yan ang batayan ng kapayapaan. Kaya sabi ng mga motovloggers, don't cross us. So naghahanap ang motovloggers ng magiging viral video. Kaya kahit hindi naman ginigit-git, magsusumbong yung anak na matanda na, magsusumbong sa tatay, ginigit ako na yan, na naka-Fortuner, na hindi naman totoo, nakakita ng katapat. Galit ang mga kamote riders na mayroong 4 na gulong, galit ang may 4 na gulong sa mga kamote riders. And they protect each other. Kung kaya kuyog, that's a Cebuano word, kuyog, that's also Tagalog. Magkakampian, magsasamahan. At akala natin ang kapayapaan ay balance of terror. At yan ang kapayapaan sa mundo, balance of terror. So mas madami ang, sabi nila, ang nuclear weapons ng Russia. Kung kaya takot ang Biden na tumulong sa Ukraine, baka magkaroon ng nuclear war. So, nagigirian ang India at Pakistan at pareho silang mayroong nuclear weapons. Pero ang Pakistan ay tinutulungan ng kanilang padrone, northwest of us, that big bully country. So, mukhang talo ang India sa mga warfare na electronic. And so there is a balance of terror. And this is what peace is not.
Peace is not what the world gives. Peace is not born of contracts. Peace is diyan ka sa baba, ako sa taas, walang pakialaman. At basta nabayaran ka na, tumahimik ka na. Peace is not what is given by those people who say, iboto mo lang ako, nasa listahan ka ng ayuda. Yung aking kwento noong bago mag-eleksyon, trabahador namin, nagmamadali ng gagayo papa, aligagang umuwi sa probinsya. Noong tinanong kung bakit, baka raw siya matanggal sa listahan. Ano kayang listahan yun? Ayuda, akap. Kung kaya, yan ang kapayapaan ng mundo. Agreement, contract. Walang pakialaman. Tumayo ka, lumugar ka. Lumugar ka, ako'y lulugar din. So, it behooves us. It is necessary for us to define what this peace that the Lord gives us is all about. Peace I leave with you. Nailagay na natin sa unang hanay ang batayan ng kapayapaang ito. Ito'y galing sa langit. Ito'y galing sa Diyos. Hindi ito galing kay Xi Jinping. Hindi ito galing kay Trump. Kung ang kapayapaan ng mundo ay galing sa ating pinapanginoon, kampian. Kaya yan ang takot ko sa 2028. I'm sorry, I'm just a student of human behavior. And I read trends. I've been an educator for 48 years. And I'm not siding with anybody, but I foresee that on 2028, they are already realigning forces. It's gonna be a battle between Ilocos and Davao. And the rest of us are biktima ng kawalang malay. At yung mga promotor at tagasunod ng taga Davao at ang mga tagasunod ng taga Ilocos, sila ang maglalaban kaya nagre-realign ng puwersa. Why am I talking about this? That is peace that comes from a contract. Walang pakialaman, walang basagan ng trip, walang maingay, tumahimik ka na lang. Kung yan ang kapayapaan natin, that is a lie. So, not as the world gives, do I give it to you. Kung ang kapayapaan ay sumunod ka lang sapagkat ako ang namumuno, ang kapayapaang yan ay batay sa kapangyarihan. So kung hindi natanggap yung anak ng POTUS sa Harvard, then persecute Harvard and prevent them from admitting foreign students para walang kita. That peace is born of power and abuse of power. Not as the world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you, I am going away and I will come back to you. So what is this peace? Kung ang kapayapaan ng mundo ay transactional, you scratch my back, I scratch yours. I give you 100 million pesos, huwag mo nang pakialaman yung programa against drug addicts. Patayin ang mga drug addicts at puksain sila sa balat ng lupa. Huwag ka nang maingay, makipagtulungan ka na lang. That is transactional. Boss, ikaw bahala sa akin. May kapayapaan sa Pilipinas, bakit? Kasi takot ang mga ordinaryong taong magsalita. Takot ang mga pari magsalita sapagkat magagalit sa amin at namumuliti kayong pare. And yet, I'm talking about human realities. I'm not siding with anybody. So, kung ang kapayapaan natin ay batay sa takot, batay sa puwersa, batay sa kapangyarihan, batay sa human respect, ay mabait kasi si ma'am, mabait si ma'am, tinulungan kami. Kung ang kapayapaan ay sapagkat kasi pinagawan kami ng magandang airport sa Cambodia, sa Phnom Penh. Kung ang ating kapayapaan ay sapagkat nakuha nila yung isla sa malapit sa Cavite City na hindi na natin pwedeng pasukin. This is the world as it gives peace. And it is based on power. It is based on extortion. It is based on corruption. It is based on who has more to give and who has money to pay everybody from top to bottom. Today, we are told the peace that God gives is never transactional. It is not you scratch my back, I scratch yours. No. The peace that comes from God is a peace of compassion, of love, without favor, without fear or favor.
Ang pagmamahal ng isang ina ay parang katumbas nito, hindi wala siyang paborito. Kung ang isang ina ay mayroong kinikilingan at paboritong anak at nakakalimutan niya yung ibang anak, it's against natural law. That is not the law of nature. That woman needs counseling. That woman might be narcissistic. That woman might not be capable of love. But a woman who is a good mother knows how to love and favors the one who needs most care, who needs most compassion, who needs most concern, who needs most attention. And this is justice as God wills it. The peace that God gives is a peace that is not based on contracts and on human consideration, not based on human respect. It is based on the naturaleza ng Diyos. Ang kalikasan ng Diyos, puno ng habag at awa, at walang pagtatangi, walang paborito, walang nakalistan ng para sa ayuda, at mga hindi bumoto sa akin. Hindi ito kakosa, hindi ko ito kakampo, hindi ako pinansin ito na namigay ako ng 5 kilong bigas, iniwan lang sa gate. Kung ang ating kapayapaan ay batay lamang sapagkat mas makapangyarihan yung kapitbahay, kaya yung 3 kotse niya nakabara sa ating gate, kasi kaibigan siya ni Governor, tauhan ni Mayor, kaibigan ni Konsehal, then that is peace as the world gives. May kawawa, may naiwan, may dehado, merong nalalamangan. Kung tayo ngayon at ginawa natin ang tungkulin natin upang magsimba ngayong umagang ito, ano ang ating panalangin? Ano ang ating pangarap? Ano ang ating panagimpan? Ang ating inaasam, pinakaasam natin, pinakamimithi, kapayapaan, you know that. Pero sa misa mamaya pagkatapos ng ama namin, ating uulitin ang sinabi, peace I leave with you, my peace I give to you. Pero kung tayo umaasam, humihiling ng kapayapaan, pag-uwi natin, kaaway natin yung katulong, pag-uwi natin, hindi natin kausap yung kapitbahay na nagtatapon ng basura. Paglabas ko sa simbahan, hindi ko kakausapin nagdadala ng basura dito tuwing linggo o yung nag-iiwan ng mga Coca-Cola, plastic bottles dito sa mga pews. Kung ganyan, then in vain is our early rising and going later to rest. In vain is our prayer. Give us peace, Lord. Kung tayo humihiling ng kapayapaan, handa rin nating ibigay ang kapayapaang makalangit sa mga taong napakahirap mahalin. Mahirap mahalin ang kapitbahay na pagka pinagsabihin mo pakitanggal yung kotse mo nakabara sa aking gate, sila pa galit. Mahirap mahalin ang kapitbahay na nagtatapon ng basura lagi sa ating bakuran. Mahirap mahalin ang nandadayang mga tricycle driver at nandadayang mga sumasakay sa jeep na hindi nagbabayad. Mahirap mahalin ang mga politikong tumanggap at alam mong kaya mayaman at hindi nahihirap ay sapagkat naging honorable. And I know, and having been a teacher and an educator for so long, I've been places when I was helping the victims of Yolanda more than 12 years ago sa isang lugar sa South. Sabi nung sumundo sa akin, kaklase ko, Father, si Congressman, pareho lang kaming mahirap pa sa daga nung kami mga bata. Ngayon, ang mga anak niya, nung naging congressman siya, nag-aaral sa London, sa Amerika, sa Europa. Ako na nagsisikap, kaya ako'y seaman. Iniiwan ko ang pamilya ko at hindi pa kasya ang kinikita ko. At yung gusto kong marating sa buhay ko, hindi ko narating. Si honorable ay hindi nahihirap. This is life in our country. And it is love, it is difficult to love those who make us suffer as a people. But today, the Lord tells us what is the secret to peace. And it does not come from accepting unacceptable realities. It does not come from a konta, tumahimik ka na lang, ito ka nang maingay, may pabuya ka na, may 100 million ka na. No, it comes from the heart. So kung tayo man ay humihiling sa Diyos ng kapayapaan, then go back to your home and love the unlovable katulong. Yung anak niyong hindi kayo kinakausap. Yung anak niyong tumakas ng bahay at napuntang Amerika nang walang paalam. Yung anak niyong hindi nagbigay ng unang sweldo niya
matapos niyong pag-aralin. I come from a culture in a generation na yung unang sweldo pagka-graduate ay ibinibigay sa nanay. Ewan kung may gumagawa pa niyan. But that is Filipino and that is Christian. And nowadays, do you see that being done? It's hard. It's hard to have peace. But when you find peace that comes from God and you take it to heart and you give peace and you receive peace, then you would rejoice that I am going to the Father. The Father is greater than I. And so that when it happens, you may believe. And then, how consoling the words of the Lord, do not let your hearts be troubled or afraid. If you have peace, you've got everything.